Isa na namang vlogger ang napatrobol matapos mag-video habang nagmamaneho ng nakataas ang paa. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa isang paa habang nagmamaneho ang social media personality na si Cherry White. Chill na chill at pasayaw-sayaw pa. Ayan o, nagmamaneho ka. Alam mong sa mga dinadaanan mo, may posibleng may mga tao dyan, may mga bata, halo-halo, di ba? Tapos nakataas pa yung paa mo. Eh dapat, ako hindi naman ako expert sa pagdadrive pagdating dyan sa mga sasakyan na yan, no? Pero dapat yung paa mo nakababa kasi nakaabang dapat sa preno yan. Kasi in case na may dumaan, automatic yung paa mo magpipreno yan, di ba? Eh paano yan kung nakataas ka, nagpapakita ka ng singit mo? Ito mga putang inang ano na to, mga influencer na to, na mukhang putang inang mga ano yan, mga pinagagawa nila. Di ba? Influencer kayo eh. Makikita yan ng mga umiidolo sa inyo. Eh paano pag ginaya kayo? Tataas din yung paa. Gagayahin din kayo. Tama ba yan? Mahirap yan eh. Yung mga ganyan na, alam mo yun, pag na-disgrasya, sasabihin nyo, ay sorry po. Oo, kasalanan ko po. May ibabalik pa ba ng sorry nyo kung may mabangga kayo dyan? May mapatay kayo dahil sa katangahan ninyo? Pataas-taas ka pa ng paa. Kailangan mo pa talagang i-video yung pagmamaneho mo? Papakita ka ng legs mong puki ng inang ano yan? Kailangan pa ba talaga yan? Ha? Ang haba ng... Naku! Kailangan pa ba talagang gawin yan? O yun yung tanong ngayon. Kailangan ba kami maging proud na makikita namin yan? Yung katangahan mo? Ha? Cherry white. Maitim naman yung ano. Tanga eh. Diba? Tanga ka. Tanga ka, cherry white. Diba? Anong gusto mo? Gayahin ka ng mga tagasunod mo? Hindi katangahan yan, kaartihan yan. Pasensya na kung sumusuporta kayo dito, wala akong pakialam ha. Wala akong pakialam dyan kung sumusuporta kayo dyan. Mali yung ginagawa niya, hindi dapat binibaby yan. Kita-kita pa ng singit ang putik. Tuloy natin to. Nag-iinit ulo ko eh. Paano pag ako naglakad dyan? Tapos pag ganyan-ganyan ka pa, mabangga mo ako dyan. Sige nga. Ang ino. Pero ang ganda-ganda ang atake ng vlogger na yan, hindi umubra sa Land Transportation Office. Tamo, pag ganyan-ganyan pa oh. Ganyan-ganyan pa ang puta oh. Buti nga sa'yo. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho. Baka raw akalain ng followers niya na okay lang gayahin ito. Yun nga. Baka akalain ng mga followers niya, marami siyang viewers eh. Okay lang pala yan, gagayahin ko yung idol ko. Di ba kung ano yung mga nagtitrending ngayon ginagaya? Paano pag nagtrending yan? Di gagayahin din, ganun. Rowe Market, shoutout po ah. Kaartihan nga yan. Baka kailangan ng dilig. Sino ba didilig dyan? Ang ina. Nisyuhan na si Cherry White ng show cause order para magpaliwanag sa LTO. Buti nga sa'yo. Sige, drive ka pa. Iabang nyo pa yung pagdadrive nyo. Kala mo nakakatuwa. Sinuspinde rin ang kanyang lisensya. Pero ang vlogger, nag-post pa online. Nagsorry siya at bumanat pa ng bastos na joke. Bastos naman talaga yan kasi di umano. Di umano ha? Pukpuk yan. Normal sa kanya yung magbastos-bastusan, mga joke niya dyan, bastos. Diba? Ewan ko, bakit maraming umahanga dyan?
makikita mo pa sa comment, idol, ano bang kailangang idoluhin dyan? Eh, wala naman laman yung utak. Kasi kung may laman yung utak mo, hindi mo gagawin yan. Diba? Inimbitahan siyang humarap sa central office ng ahensya sa Quezon City. Dapat niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ituring na improper person to operate a motor vehicle at sampahan ng reklamong reckless driving. Nagjajakul pa, oh. Ano? May padjakul-jakul pang nalalaman ng putik na yan. Turing na improper person to operate a motor vehicle at Sige! ng reklamong reckless Sige! Banat! Ay, naku po, Cherry White. Kamakailan lang. Ito, isa pa to. Isang tangan to. Itong bobo na to. Itong vlogger na kupal na to. Magbibideo ka? Nagmamaneho ka? Diba, ang yayabang na ang lalaki na po ng ulo, promise. Diba? Mas maganda pa rin yung galing ka sa mahirap. Kahit umangat ka, hindi ka na magyayabang. Utang inang yan. O sige, pwede, magyabang kayo. Pero dapat sa tamang lugar. Hindi sa kalsada. Ha? Sa patong kupal na to eh. Utang ina ninyong mga influencer kayo na mga ano kayo. Kupal. Sinita rin ng LTO ang pagbe-video habang nagdadrive ng sports car sa EDSA ng content creator ding si Josh Mojica. Kahapon, Wahanin ko nga yung kulong-kulong ko dun. Magganong-ganon din ako habang nagdadrive. Mamaya gagawin ko yan. Upload ko sa upload ko sa Facebook. Dito lang sa amin kasi palayan eh. Pero bigyan kita ng komento mamayang kupal ka. Sa Facebook ko i-upload. humarap sa LTO si Mojica. Parang basang sisiw, oh. Parang basang sisiw talaga. Umamin at nagsorry ang Kangkong Chips King. Naharap siya sa reklamong reckless driving at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Kinumpis ka ang kanyang lisensya matapos itong suspindihin ng LTO. It was a lesson for me. Kahit na... Lesson for me. na may mga bagay na, alam mo yun, na you're just really proud of to show off to the internet. And of course, you want... Proud ka! Okay lang yan. Huwag ka lang sa maling lugar, boy. inspire the youth. Doing that, medyo nakakalimutan na may mga na-violate tayo. Dahil nagsorry na si Mojica, umaasa ang kampo niya na akma ang parusa at multa na ipapataw sa kanya bilang first-time offender. Sa July 14 ilalabas ng LTO ang resolusyon. Nagbabalita mula sa frontline. Lalo na't mga influencer kayo, magaganyan-ganyan kayo. Di yun talaga pinag-isipan eh, no? Ay, naku po. Sa pagnenegosyo, maraming ma-inspired sa'yo dyan, okay yan. Kasi magaling ka pagdating sa negosyo, pero yung magyabang ka sa gitna ng kalsada, video-video ka, huwag mong gagawin yan. Nako, kakasira mo yan. So, ito na mga preno, bigyan po natin ito ng reaksyon, patungkol po ito sa missing sabongeros po. Doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay ng mga missing sabongero? Dahil may nababanggit yung ating secretary ng DOJ na may-ari ng fish pond na di umano'y involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po. Grabe, yung may-ari ng fish pond. Dapat isa yon sa wag patakasin yun. Oo. May-ari ng fish pond. Ibig sabihin, alam mo na may mga itatapon dyan. Ibig sabihin, tumanggap ka ng pera. Kasi alam mo eh. Halimbawa, lalapit ako sa'yo, magtatapon ako ng bangkay dito sa ano mo ha, palaisdaan mo ha. Okay lang yan, para tumaba yung tilapia dito. Tapon ko dito. Sige, magkano bayad? O ganito, nakatanggap. O okay lang sa'yo, tapon ng ano dyan, mabangkay. Then ikaw naman, na mangingisda ka, na kupal ka. Dahil kupal ka, anong ginawa mo? Pumayag ka. After ilang months, nabulok yung bangkay, kinain ng isda mo. At ikaw na mangingisda, patuloy ka pa rin nagbebenta ng isda mo, alam mo naman na may mga bangkay doon na tinatapon.
Tapos binibenta mo pa. Dapat ibang kaso dun yun. Ibang kaso din yun. Ibang kaso din po sana yun. Kasi paano na lang kung yung mga tao na yun nakakain ng isda mo. Naputang inang isda mo na yan. Diba? Dapat ibang kaso din yun eh. Kasi malaman-laman mo, nakakain ka ng isda ng mangingisda na to. Anong mararamdaman mo? Eh baka mataga mo pa sa ulo. Diba? Mga sabungero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi ba kayo makakatulong, Dondon, para lumiit yung area na kanilang uumpisahan yung paghahanap doon sa mga bangkay? Dondon. Sa totoo lang, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng palaisdaan na yan, membro ng PNP. Ngayon, putol kasi, pinipick up. Member ng PNP, ha? Kaya pala. Kasi nila yan hanggang arena lang. Di, sa panahon ni Digong, iba-tiba yung kupal na yun. Alam mo kung sino ka mang mangingisda ka, member ka ng PNP? Kung sino ka mang mangingisda ka, nasangkot dyan sa pagkawala ng mga sabungero, putang ina mo at putang ina ng pamilya mo. Bakit? Yung pamilya mo, kumakain, okay? Yung pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa pagpatay ng mga tao. Ha? Hindi pa natin kilala eh kung sino yun eh. Pero putang ina mo kung sino ka man. Ha? Sana mapanood mo itong video na to. Member ka ng PNP? Ito, pukot sa ulo to. Ito, kita mo to? Hambalos ko sa ulo mo to eh. Oo. Dapat ikaw yung itapon doon sa Taal Lake. Ipakain ka sa sarili mong isda na pukin ang ina mo ka. Ha? Ang ina, ang sarap. Sarap gilitan sa liig, eh, no? Pero ang may nakakalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan. Binababoy nyo yung PNP. Sa panahon ni Digong po, nababoy po yung PNP. Diba? Binaboy po talaga nila, sa totoo lang. Imbes ang tingin ng mga Pilipino noon sa Philippine National Police, matino, pag-upo ni Digong pumangit. Buti na lang po ngayon, si PBBM na po yung namumuno. At least kahit papaano, yung tiwala po ng mga Pilipino sa PNP ay bumabalik na po. Kung saan banda nila inilubog. Okay. Isa pang pasabag po nyo, Sir Dondon, ito yung sa PCSO na chairman, no? Si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement, no? Sabi nyo nga, siya yung tigapag-usap para sa mga kaso laban po kay Atong Ang. Siya ang umaareglo, kumbaga. Ano pa yung kanyang partisipasyon dito? At hinahamon pa ho niya kayo na tignan, no? Yung mga biyahe niya outside the country, kasi sabi nyo sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap, no, itong mga ibang mga judge. Hindi, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa ibang bansa. Ngayon, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag-resign na siya. Mismo ang mastermind nagsabi sa akin yan. Mastermind ng alin po? Yung mastermind ng missing sabungero na si Mr. Atong Ang. Oh. May record. Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na... Sino yung Atong Ang? May record. Hinamon ko silang dalawa ni Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Mag-lie detector kami dalawa kasi... Ayan ang lie detector test, hindi naman po magagamit sa korte yan. Pero, maganda yan para sa publiko. Karapatan din naman ni Atong Ang na hindi siya kumasa. Pero pag hindi siya kumasa sa lie detector test na hamon ni Dondon alias Dondon, ibig sabihin, ang magiging tingin ng mga Pilipino sa kay Atong Ang
guilty. Sa korte, hindi. Pero mga Pilipino, sa mata ng mga Pilipino, guilty ka atong ang. Ma'am Beth M, shoutout po sa iyo. Magandang gabi po. Nagdintangan niya ako na kung kailan sa ombudsman, kaya yan, matagal ka na, Felix Reyes, matagal ka na sinasabi ni Mr. Atungang sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sa Bungero, katulad yung piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan, para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa ano na to, mag-resign ka na, mahiya ka naman, sabihin mo sa na, shut up. Hindi magsalita. Nagkakilala na ba kayo? Oo. Nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, actually, kaibigan niya. Naku. May kwento pa nga kami, may kaming CS doon sa... Medyo nag-ano sila doon, hindi maintindihan yung sinabi ni Don. Ewan ko, nawalan yata ng signal, no? So, yun. Dapat itong si Atong Ang pumasa sa lie detector test. Kung talagang kung talagang matibay sila. Diba? Kung talagang sila yung katotohanan, hindi ka naman matatakot, diba? Bakit ka matatakot? Kung ikaw naman, feeling mo, nasa tama ka lang, wala kang tama. Diba? Kakasahan mo yan. So anyway, ayun huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.